Today's Gospel, Sunday, November 3, is taken from St. Mark chapter 12, verses 28 to 34. One of the scribes, when he came forward and heard them disputing and saw how well he had answered them, asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this, Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, He is one, and there is no other than He. And to love Him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself, is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. The Gospel of the Lord. Today's faithful reflection is from Brother Celton Sindo from Hand of the Sower Catholic Community. Tanikala ng pagsinta. Tila ba ang lalim ng hugot ng pananalita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon? Lalo nang ibahayag niyang ang pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Mark 12 verse 30. Sa totoo lang, nang una kong mabasa sa Biblia ang sitas na ito, luba akong nabagabag. Katuwiran ko kasi kung iibigin ko ang Panginoon ng lahat-lahat sa buhay ko, buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas, paano naman ako? Wala na ba akong ititira para sa sarili? Hindi ba learning to love yourself is the greatest love of all? Makasarili nga ba ang Diyos nang sabihin niyang ibigin mo ako ng buo mong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas? Pakatandaan, maliban ang Diyos ang ibigin natin ng buong buo sa buhay na ito, ang lahat ng uri ng pag-ibig dito sa sanlibutan ay pawang hahantong para lamang tayo ay masaktan. Dahil maging ang mga mabubuting bagay tulad ng ating relasyon sa pamilya at mga mahal sa buhay, sila man bilang mortal ay iiwan rin tayo sa kanilang kamatayan. Ang mga bagay namang material ay hindi natin madadala sa hukay. Maging ang mga karangalan at kapangyarihan, makamtan sa sanlibutan ay may tiyak na hangganan. Kaya nga winika ng Diyos na siya lamang ang ating ibigin ng lubusan. Dahil siya lamang ang hindi namamatay. Sa Kanya lamang ang may walang hanggang kapangyarihan at tanging siya rin lamang ang nananatiling tapat at sa atin ay hindi mang-iiwan magpakilanman. Sa makatuwid, hinahangad ng Diyos na ibigyan natin siya ng buong buo dahil tayo rin ang makikinabang dito. Kaya dapat nating iwasan na ikahon ang kanyang dakilang pagmamahal sa limitado nating kaalaman at pamamaraan pagdating sa tunay na layunin ng kanyang kautusan sa ating buhay. Paalala sa atin ni San Pablo, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Romans chapter 13 verses 8 to 10. Sinasabing ang anumang tanikala ay sadyang kasumpa-sumpa, malibang ikadena ka nito sa tunay mong sinisinta.
Sadyang ang walang mabigat na utos sa taong nagmamahal ng lubos-lubos. Mabathalang gawain ang magmahal ng wagas, sapagkat sa pamamagitan nito ay nakikibahagi rin tayo sa mapanglikhang gawain ng Diyos dito sa sanlibutan. Sapagkat hindi lamang tayo kanyang kamanggagawa, tayo rin ay kanyang kamanglilikha. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming mamuhay sa pag-ibig, lalo na para sa iyo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating take out for the week, mabathalang gawain ang magmahal ng wagas, sapagkat sa pamamagitan nito ay nakikibahagi rin tayo sa mapanglikhang gawain ng Diyos dito sa sanlibutan.